Magandang umaga po sa ating lahat. Atin pong pagpapatuloy ang ating exposition sa book of Colossians. So please turn your Bibles with me sa Colossians chapter 3. At babasahin po natin beginning verse 18 hanggang sa katapusan. So kung nandun na po kayo, let me read sa Ingles. Colossians chapter 3 beginning verse 18. Wives, submit to your husbands as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Children, obey your parents in everything, for it pleases the Lord. Fathers, do not provoke your children lest they become discouraged. But servants, obey in everything those who are your earthly masters, not by way of eye service as people pleasers, but with sincerity of heart, fearing the Lord. Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. For the wrongdoer will be paid back for the wrong he has done, and there is no partiality. Tayo po ay humingi ng tulong sa Diyos sa atin pong pag-aaral ng Kanyang salita. Let's pray. O aming Panginoong Diyos, una sa lahat kami po ay nagpapasalamat. Katulad po ng aming inawit kanina, sino kami para maging guest mo? Piliin mo, Panginoon, to hear your words and to come into saving knowledge of our Lord Jesus Christ. We just want to praise you and thank you na sa inyong biyaya narinig namin ang Ebanghelyo at kami ay naligtas. Ganon din, Panginoon, sa patuloy niyo pong pagsusustain sa amin sa pamamagitan ng inyong mga salita. Salamat sa inyong mga salita na patuloy na nagtuturo sa amin, na gumagabay sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, as we again study the book of Colossians. As we dive into this passage, Panginoon, we pray na kayo ang maging help namin, kayo ang maging guide namin, at ilayo niyo po kami sa anumang kamalian. Tulungan niyo po ang inyong lingkod na mangangaral ng inyong salita. Sa kanyang mga sasabihin, sa kanyang mga thoughts, Panginoon, ay gabayan niyo po ang kanyang isip, ang kanyang pananalita. And may you be glorified in our midst. In Christ's name. Amen. In the previous passage of chapter 3 na ating napag-aralan, beginning verse 1, ay nakita natin ang iba't ibang directions and commands na binigay ni Pablo sa lahat ng mananampalataya. Whether ikaw ay Hudyo o hindi Hudyo, whether ikaw ay parent, ikaw ay husband or wife, employee or employer o boss, anuman ang katayuan mo sa buhay, the commands na binanggit ni Pablo ay nag-a-apply sa iyo. Just for example, putting off sinful vices in your life, putting on the Christ-like virtues, let the peace of Christ rule in your hearts, the word of Christ dwell in you richly, etc. These commands apply to all believers. But now in verse 18 of chapter 3 and verse 1 of chapter 4, ay nagbigay si Pablo ng mga specific na commands sa mga specific na kalagayan ng tao. And so Paul gives specific direction to the domestic economy. Andyan ang utos ni Pablo sa asawang babae, sa asawang lalaki, sa mga father, sa mga anak, sa mga employee, at mga boss or masters. Now, these directions of Paul ay to these people ay maaaring mag-apply din sa ating church. Mag-fit sa inyo dahil meron sa ating church ay merong asawang babae, merong asawang lalaki, mga magulang, mga anak, employee, o boss, o ang iba sa inyo ay manager. And so, we all fit there. And here and these specific directions ay apply to us in one way or another. And so, ito ang ating
tatalakayin, but we will only consider yung verse 20. Ito yung tatalakayin natin, mga specific direction to the domestic economy or the rules for households. Now, nag-struggle lang ako kung ituturo ko ba yung commands dito ni Paul para sa mga asawang babae at lalaki. O mag-aasawa muna ako bago ituro to, no? But I continue to pray for that and consider kung dapat ko na ba siyang ituro sa pagkakataon na ito. But for now, we will consider ang commands ni Paul para sa mga anak. And so, para sa mga young children na narito, sa mga bata na narito, itong preaching ko ay para sa inyo. This is for you. Kayo na mga young children under pa sa inyong mga magulang. But lahat naman tayo ay naging mga anak. At madami dito ay mga magulang. And we may listen and learn to the Word of God regarding sa command niya sa mga anak. And be reminded of the rules of children sa kanilang tahanan. Verse 20 says, "Children, obey your parents in everything, for it pleases the Lord." There are 3 headings we will consider. First, the command for children. Secondly, the extensiveness of the command. And lastly, the reason to obey the command. So first of all, the command for children. It says, "Children, obey your parents." First of all, we notice that this command is addressed to the children. Para sa mga anak, teknon in the Greek. Basically, ito ay tumutukoy sa mga anak kahit anong edad. But here, according sa context, na Paul is addressing the household kung saan na-exercise ang authority ng parents, this word children ay tumutukoy sa mga anak na dependent sa kanilang parents. Mga anak na nasa ilalim ng otoridad ng kanilang mga magulang. Now, for those na wala na sa ilalim ng otoridad ng inyong magulang, marahil kayo ay nakapag-asawa na, may sarili na kayong pamilya, o kaya naman you're old enough to decide on your own, applicable pa ba itong command na ito sa inyo? Well, ang sinasabi ng salita ng Diyos ay magpapatuloy ang ating pag-honor, pag-respect sa ating mga magulang. Honor your mother and father, for it is right, as Ephesians 6:2. But the way we honor our parents ay magkaiba na nung tayo ay bata pa at ngayon ikaw ay matanda na. Nung ikaw ay bata pa, nirerespeto mo ang iyong magulang sa pamamagitan ng pagsunod sa kanila, sa commands nila, pagpapasakop sa kanilang otoridad. But ngayong matanda ka na, may sarili ka ng tumayo sa sariling desisyon, or marahil hindi ka na nakatira sa iyong mga magulang, you honor them marahil sa pamamagitan ng pagkamusta mo sa kanilang kalagayan, bisitahin mo sila, or kung meron silang pangangailangan, halimbawa, pambili ng kanilang maintenance or pagpapacheck up. For example, kung sila ay walang ganong kakayanan, you provide for their needs. Kung kapos sila, tinitignan mo kung okay ba ang kanilang kalagayan. There are different ways to honor them bilang anak na independent ka na sa iyong magulang. But ang ina-address dito ay yung mga anak under the roof, as it were, of their parents, mga young children. At kung ikaw ay nasa gantong kategorya, young children, dependent to your parents, ang command sa iyo ng salita ng Diyos, obey your parents. Kids, isa sa mga kalooban ng Diyos na marapat nyong gawin ay sundin ang inyong mga magulang. It simply means ay sundin nyo ang kanilang pinag-uutos. Now, when they say, do your homework, hugasan mo ang plato, etc., you do your homework. You obey your parents. You do what your parents tell you to do. But also, huwag mong gagawin ang pinagbabawal ng iyong magulang. Don't do what your parents tell you not to do.
Kung sinabi nilang huwag ka magpapalate ng uwi, kung sinabi nila huwag ka magpapabili ng ganito kapag dumaan kayo sa mall, kung sinabi nilang magulang nyo na huwag kayong maglalaro sa gantong lugar, huwag kayong lalayo, makinig kayo sa inyong mga magulang. When they tell you to stop, you stop. When they tell you not to do this or that, you don't start doing it. As simple as that. Now, papaano nyo ito gagawin? Paano nyo susundin ang inyong mga magulang? Now, just want to give a credit. These headings are influenced by these adjectives na babanggitin ko, influenced by Pastor Steve, that I listened to his sermon on family. So first of all, obey your parents promptly or immediately. Meaning, kapag may pinapagawang magulang nyo, sundin nyo agad. Huwag nyong sabihin bukas na yan, or next week na yan, or mamaya na yan. Don't delay obedience. And of course, minsan, merong ginagawang inyong mga anak, at magre-request sila ng mga 5 minutes, dahil meron pa silang ginagawa, at valid yung kanilang pinagkakabisihan. Diba, yung iba kasi parang yung nanay ko, inutusan yung aking mga kapatid, sasabihin nila, sandali lang, tatapusin ko lang ma. Yung tatapusin pala nila, yung games nila, yung pinapanood nilang video sa social media, na pwede namang i-post. Hindi yun valid. But merong valid reason ng iba, mga bata, bakit nade-delay sila kapag may inutos sila, may inutos kayo bilang magulang. Nasa gitna pala sila, nagliligpit sila ng damit or gumagawa ng assignment. And so bilang magulang, nagiging gracious ka pag sinabi nilang 5 minutes dahil valid ang kanilang ginagawa. And so you wait for 5 minutes. Pero kayo na mga anak, pag pinagbigyan kayo ng inyong magulang ng ilang minuto bago nyo sundin ang kanilang utos, huwag nyong gawing 10 minutes. Huwag nyong gawing 20 minutes. To delay obedience for not a valid reason is disobedience. At isa pa, kahit ako, naranasan ko ito nung bata pa ako, na kapag inutusan tayo ng ating magulang at kapag dinedelay natin ito, di ba madalas natin nakakalimutan. That's why kung wala naman ikaw ginagawa at inutusan ka ng iyong magulang, ay sundin mo ito agad. But also, obey your parents willingly. Willingly. Even labag sa iyong kalooban. And what do I mean by that? Halimbawa, naglalaro kayo o nanonood kayo ng TV. Kung merong inutos ang inyong magulang na ligpitin nyo ang nilalaro nyo, patayin nyo ang TV dahil merong mas importanteng pinag-uutos sa inyo, submit to your parents willingly. Now, I know that feeling. Dahil naging bata din ako, yung ang sarap ng pinapanood mong cartoon, di ba? O nakikipaglaro ka sa kaibigan mo tapos bigla kang uutusan. Even against your will. Dahil magulang mo sila, dahil may otoridad sila sa iyo. Marapat na sundin mo sila na bukal sa iyong kalooban. Hindi nagdadabog kapag inuutusan. Hindi kumukunot ang noo. O humahaba yung nguso. Which sign ng pagrereklamo sa otoridad ng iyong magulang. Yung iba nga, nawawala daw yung itim ng mata. Di ba? Iniirapan yung parents. But also, obey your parents freely. Meaning, wala kang pero, walang bargain na mangyayari. Walang if. Susunod lang ako sa iyo, mami or daddy, kung bibili mo ako ng ganito. Susunod ka lang kung nasa mood kang sumunod. No. Nakakalungkot dahil madalas ko yung naririnig sa mga maliliit na bata ngayon. Nagde-demand sa mga magulang, inuutosang gumawa ng assignment, sasabihin, sige, gagawin ko yung assignment ko kung pagkatapos, promise bibili mo ako ng ganito, ng ganyan. Inuutosang maglinis ng bahay, tapos makikipag-negotiate yung anak sa magulang.
Maglilinis lang ako basta pagkatapos mayroong ice cream. Nung bata kami, hindi pa tapos yung sentence namin. Yung sentence namin, nakikipag-bargain kami sa magulang namin, napalo na kami. Well, kids, listen to me. No negotiations to your parents. Kung kayo ay inutusan, no ifs, but obey freely, immediately, and willingly. But lastly, obey your parents cheerfully. Hindi nagdadabog kapag inutusan, hindi kumukunot ang noo, hindi nawawala yung itim ng mata kapag biglang inutusan. Do all things without grumbling. Obey your parents. Without whining. Bagkus sundin nyo ang inyong magulang ng merong kagalakan. It's good for you and it pleases the Lord. As we shall see, kung susunod kayo sa inyong magulang ng may kagalakan. First of all, it makes your parent happy. Diba? Kung susunod kayo sa inyong mga magulang ng may kagalakan, it makes your parent proud in a good way. At sasabihin sa inyo, diba? Nakakatuwa talaga yung anak ko. Masaya kapag inuutusan. Walang pagrereklamo. It makes yourself happy when you obey cheerfully. Sinabi sa Proverbs 17:20, a joyful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. It makes your parents happy, but hindi sa lahat. Tulad ng ating makikita, higit sa lahat na makikita natin, it pleases the Lord when you obey your parents cheerfully, willingly, immediately, freely. And so, that's how you obey your parents. But also, hindi lang ang command sa mga anak ay to obey, but also in its parallel passage, in Ephesians 6:1, ang pinag-utos din sa atin ng salita ng Diyos bilang mga anak ay to honor our parents. It says there, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. And so children are to honor their parents, and what does it mean? This should be our attitude sa ating mga magulang. Marapat na irespeto natin sila. Although katulad ng aking binanggit at sinabi din ni Pablo, na darating yung panahon na hindi na tayo sa ilalim ng authority ng ating mga magulang dahil malaki na tayo, di na tayo dependent sa kanila, o kaya naman meron na kayong sariling family. Pero inuutusan tayo ng salita ng Diyos na dapat ang honor, ang respeto sa ating magulang ay magpapatuloy. It should continue. It means you highly value your parent. Pinapahalagahan mo sila. They are precious to you. They are worthy of your love and care. At hindi ang kabaliktaran na disrespect mo sila. Wala kang galang sa iyong magulang. Mga kabataan ngayon, ang tingin nila, mas magaling pa sila sa kanilang magulang pagdating sa buhay. Marahil sa kaalaman ay lamang mo sila. Mas magaling kang gumamit ng gadget kesa sa iyong parents. Mas magaling ka sa business or programming pagdating sa mga bagay na yan. But pagdating sa karunungan, pagdating sa pagharap sa buhay, madami na silang pinagdaanan. Mas may karunungan sila. So don't disrespect them. Don't look down on them. But give them the respect that they deserve. Now, paano natin mapapamalas ang ating pagrespeto sa ating mga magulang? Una, I would say, ay tulad ng ating nakita, by obeying them, humbly submitting sa kanilang mga inuutos, but also, by not talking ill to them, especially to others. At ito ang mga problema sa mga anak ngayon, at least sa aking observation. Tinatatwa nila o nagsasabi sila ng hindi maganda patungkol sa kanilang magulang, sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga katrabaho. Alam nyo, yung tatay ko, nanay ko, talagang ang hina ng utak. Hindi na kasi nagtatrabaho. At ang iba,
at iba't ibang paninira at disrespecting words ang maririnig mong kinukwento ng mga anak sa kanilang mga kaibigan. Nakakalungkot na marinig mo yan sa mga kabataan ngayon. And I hope sa mga anak na narito, you don't say that respecting words sa inyong parents at ikwento mo ito sa iyong kaibigan. Nawang lumabas sa iyong bibig, my parents loves me so much. They are the best parents ever. My mom loves me. My dad takes care of me. Of course, hindi perfect ang inyong mga magulang kahit na sila ay mananampalataya. But they love you. They give their best para sa maging maayos kayo. Di ba wala namang magulang na nasa tamang katinuan ang gustong mapahamak ang kanyang anak? Minamahal kayo ng inyong magulang at kung lumaki kayo na may Christian parents, you're blessed. Dahil sa abot ng kanilang makakaya, though not perfect, ay tinuturo nila sa iyo ang tama mong lakaran. Tinuturo nila kayong magkaroon ng takot sa Panginoon. Pinapangaral sa inyo ang ebanghelyo para kayo ay maligtas at patuloy nila kayong pinapanalangin. Huwag niyong isukli sa kanila that you disrespect them and you talk ill against them to others. Give honor, the respect they deserve. Respect them with your attitudes, your obedience, and words. Huwag kayong mainggit sa mga anak ngayon, sa mga kabataan ngayon, na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Yung kalokohan na gusto nilang gawin ay nagagawa nila. Hindi sila maawat ng sino man kahit ng kanilang magulang. Nagpapakita lang yan na ang kanilang tahanan ay walang pagdidisiplina sa anak. Walang takot sa kanilang mga magulang. Yung iba naiinggit, di ba? Buti pa yung kaibigan ko kahit nagkamali. Hindi dinidisiplina ng nanay, ng tatay. Hindi pinapalo ng magulang. Huwag kayong mainggit sa ganyan. Hindi yan tunay na pag-ibig. Hindi yan tunay na concern kung nasa tamang katinuan ang magulang at hindi siya abusive parent. Dinidisiplina niya ang kanyang anak, pinapalo niya kung kinakailangan. Tulad ng Panginoon, He disciplines His children. He discipline ang kanyang mga minamahal. It's actually allowing and caring kung tama ang pagdidisiplina sa inyo. At para sa mga magulang dito, nawa marinig na lumabas sa bibig ng inyong mga anak at magpatotoo sila dahil sa halimbawa na sinaset nyo, dahil sinusunod nyo ang kalooban ng Diyos, though you're not a perfect parent, masabi nila, ang mga magulang ko really takes care of me. Really loves me. At kahit hindi pa sila mananampalataya, they praise God because of your good works. They glorify God dahil kayo ang kanilang naging magulang. But secondly, the extensiveness of the command. Ano ang nasasakop ng utos na ito ng Diyos sa mga anak to obey their parents? It says, obey your parents in everything. Now, notice first that your parents ang kailangan mong sundin. Now, sa pamamahay, sila ang otoridad na kailangan mong sundin. Now, it is obvious na hindi mo kailangang sundin ang utos ng iba. Diba, hindi pwede na halimbawa utusan ka ng kapitbahay mo na mag-igib ng tubig o hindi mo kilala. Biglang inutusan ka na bumili sa tindahan. Diba, maaari mo itong tanggihan. Pero kung ang parents mo ang nagutos, you need to obey. Now, meron ding ibang otoridad, kumbaga extension of that authority ng isang magulang. Halimbawa, yung pinagkakatiwalaan ng magulang mo na magbantay sa iyo o kaya naman siya ay member ng church, Sunday school teacher mo siya, pastor, kailangan mo silang irespeto din. Kailangan mo din silang sundin. Ganun din ang iba pang authority outside ng iyong parents. Halimbawa,
ang government. We are told in Romans 13:1, let every person be subject to the governing authorities. Now, and the point is, susundin mo, irerespeto mo ang mga merong legitimate authorities sa iyo, like your teachers, the government, etc. Ngunit pagdating sa bahay, ang iyong magulang ang may otoridad at sinasabi ng salita ng Diyos, kayo bilang anak na ay magpasakop sa kanila at sumunod sa kanila. Now, para sa mga magulang na narito, turuan nyo ang inyong mga anak na magpasakop, mag-submit sa otoridad sa pamamagitan ng inyong halimbawa. Sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila, isa sa mga katotohanan na natutunan ko sa pag-aaral sa portion na ito is that submission ay unang natututunan sa bahay. Bakit ang ibang bata walang respeto at pagpapasakop sa authority, sa may authority sa kanila? Even sa mga nakakatanda sa kanila, silang respeto. And our society is crumbling because of undisciplined children. Why? Because of the young children have no respect. Hindi nila natutunan yung submission sa tahanan. Why those are happening? Dahil hindi naturuan sa pamamahay ng submission sa authority. Dahil hindi naturuan ng mga anak sa loob ng bahay na dapat irespeto ang may authority sa kanila. But then, sinabi sa ating text, obey your parents in everything. It simply means in all things. Sa lahat ng bagay ay susundin nyo ang inyong mga magulang. But dito papasok ang paglilinaw. Of course, hindi mo dapat sundin ang iyong magulang kapag dinadala ka nila sa kasalanan. Kung ang utos nila sa iyo ay ipapahamak mo, kung may pinapagawa sila sa iyo na salungat sa salita ng Diyos. Parang katulad ng napapanood natin sa TV, di ba? Inuutusan ng nanay yung anak at sinabi sa anak, kapag dumating yung si Manny, sino yung Manny, Nay? Si Manny Ningil. No, sabihin mo, wala ako. O yung Bombay. Ba, tinuturuan kayong magsinungaling. Tinuturuan kayong manloko ng tao. Maaari nyo hindi sila sundin. At sabihin nyo na mali ang kanilang ginagawa respectfully. At maaari nyo itong ipahamak. Dahil maaari nyo yung ipahamak. In that case, it applies din yung sinabi ni Pedro in Acts 5:29, we must obey God rather than men. Pero kung ang pinapagawa naman sa inyo ay hindi salungat sa salita ng Diyos, hindi ka dinadala sa kasalanan, ang problema nyo lang minsan against your will dahil tulad ng sinabi ko, may pinapanood ka pa, tapos inutusan ka ng magulang mo. But tulad ng ating nakita, obey your parents immediately, willingly, freely, and cheerfully. At dito ay malinaw na sinasabi, sa lahat ng bagay, sa lahat ng inutos sa iyo ng iyong magulang, ay sundin mo ito. Now, I know, merong cases na demanding ang magulang at pinipilit nila yung gusto nila sa iyo. Halimbawa, yung nauso dati na, di ba, yung magulang gusto mag-nurse yung anak dahil malaki yung sahod kapag nakapag-abroad daw kahit ayaw ng anak ng course na yon. Pero, pinipilit pa din ng magulang, inuutos ng magulang na yun ang kanilang kunin. That's against sa conscience ng bata at dapat hindi ito ipilit. At para sa inyong mga anak, napakahalaga na kausapin nyo ang inyong mga magulang sa mga ganyang desisyon sa buhay. Sa mga kurso na kukunin nyo. Diba? Kasi sila yung magbabayad ng tuition nyo. So, ask your parents sa kung ano talagang gusto nyo and trust your parents sa kanilang wisdom, sa kanilang sasabihin. Usually naman, sinasabi ng magulang natin, di ba? Kung yan talaga gusto mo, o
mong kunin na kurso, yan yung passion mo, go for it. At susuportahan ka namin. But ang exception, if against nasa iyong conscience, ang pinag-uutos ng magulang at dinedemand sa iyo, at alam nyo, magdadala ito sa maraming regrets at kapahamakan, you may respectfully say no sa iyong magulang. That's the exemption, but as the general rule, ang sakop ng command ni Pablo, obey your parents in all things. But then lastly, the reason to obey that command. Ano ang reason na binigay sa atin ni Pablo kung bakit marapat nating sundin ang ating mga magulang? Una, he said in our text, it pleases the Lord. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Now think about this, mga anak na nandito. Kung sumusunod kayo sa inyong magulang, napapasaya nyo sila? Napapasaya nyo sila kapag sinabi nila ay ginagawa nyo? At ginagawa nyo ito agad ng may kagalakan? Ba't hindi lang sila ang natutuwa at nalulugod kapag ginawa mo yan? Pati din ang Diyos ay natutuwa when you obey your parents. The God Almighty, your Creator, is pleased when you obey your parents. Now, hindi ito tumutukoy sa pagkamit ng kaligtasan kung susundin mo ang iyong magulang. Hindi mo makakamit ang kaligtasan sa pagsunod sa iyong magulang, sa paggawa ng mga gawaing bahay. Tanging si Jesus lamang ang makapagliligtas sa iyo at makapaglilinis ng lahat mong kasalanan kung ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan at magtiwala tangi lamang kay Jesus. But then sinasabi ni Pablo, kung sinusunod mo ang iyong magulang, kung nirerespeto mo sila, ito ay kalugod-lugod sa Panginoon. For you are doing His will. That's one reason to obey your parents. Ito ay kalugod-lugod sa Diyos. Nangingiti ang Diyos when you obey your parents dahil yan ang kanyang kalooban. But second reason, ito ay matatagpuan natin sa parallel passage in Ephesians 6:1. It says, obey your parents in the Lord, for this is right. Now, ano ang rason bakit dapat mong sundin ang iyong magulang? Paul said, it is right. Ito ay tama at nararapat lamang. Yung salitang right ay tumutukoy sa just or righteous or correct. Meaning, it is just naturally right. Ang magulang mo ang nagpalaki sa iyo. Nagkaloob ng pangangailangan mo, materially, ng pangangailangan mo, binigay nila, it's just right na sundin mo ang iyong magulang. Even unbelievers know that, na nararapat lang sundin natin ang ating parents na nag-aruga sa atin, nagpalaki sa atin, at nagkaloob ng ating mga pangangailangan. It is just right. But then lastly, in verse 2 of Ephesians 6, it says, honor your father and mother. This is the first commandment with a promise that it may go well with you and that you may live long in the land. Now, that's the other reason why you should obey and honor your parents. That it may go well with you first and that you may live long in the land. Now, what does it mean? This actually was taken sa Exodus 20 verse 12 na bahagi ng 10 utos ng moral law na pinagkaloob ng Diyos sa bayan ng Israel. Yung phrase na ito, it may go well with you, relates to the quality of life. Now, anong klaseng buhay meron ka kung sinusunod mo ang iyong magulang? It is a better life. It is a good life. It is good for you. Sinasabi ng Panginoon, when you listen to the wisdom of your parents, when you listen to the instruction of your parent, katulad ng tatay sa kanyang anak in the book of Proverbs, my son, listen to my instructions, and it will keep you from a lot of danger. Now, yung salitang may live long in the land, that's not an absolute promise.
na kapag sinunod mo ang magulang mo ay siguradong mabubuhay ka 100 years? It is a general principle na kung susundin mo ang mabuting instruction sa iyo ng iyong magulang, who take care of you, who loves you, may iwas ka sa mga panganib ng buhay. You can observe that sa ating panahon. Those na mga nagre-rebelde sa kanilang magulang, mga nagpasaway, mga hindi nakikinig sa kanilang parents, napapariwara ang buhay. At minsan, yung mga nagre-rebelde sa kanilang magulang, yung mga nagpasaway, hindi nakikinig sa kanilang parents, napapariwara yung kanilang buhay at minsan tumutungo sa maagang pagkamatay. Sabi nga ng isang komentary si Hendrickson, disobedience to godly parents indicates an undisciplined life. It leads to vice and dissipation. This in turn, all other things being equal, shortens life. Halimbawa, yung isang maarugang magulang, sinasabi niya sa kanyang anak na lalaki, huwag kang mag-aadik sa sigarilyo, huwag kang mag-aadik sa alak, huwag kang mag-commit ng kasalanang pertaining to sex, etc. At itong anak na lalaki, binabaliwala niya yung sinasabi ng kanyang magulang. That's in a sense, ay lumalakad siya sa maikling buhay. Iikli talaga buhay mo kapag ganyan ang bisyo na ginagawa mo. At kung hubaba man ang buhay ng batang iyon, sa kabila ng kanyang mga makasalanang ginagawa at bisyo, sa huli ay mapapahamak pa din siya dahil siya kanyang mga makasalanan, sa kanyang kasalanan. Maaaring tumigas ng kanyang puso dahil sa kasalanan at wala siyang pagkakataon para magsisi at manampalataya kay Jesus. Now, in my experience, ang dami kong barkada dati, mga dependent pa sa kanilang magulang, pero mga pasaway sa magulang, rebelde, mga sanggano. Ang iba ay maaga silang namatay. Ang iba ay maagang nakulong dahil sa kawalan nila ng disiplina. Hindi na sila makontrol ng kanilang magulang sa kanilang ginagawang kasalanan. Now children, mga anak na narito, sundin ninyo ang inyong magulang who loves you, who wants the best for you. Don't go your own way. Mas matagal silang nabuhay sa inyo. Take their wisdom. Take their instructions. Children, obey your parents. Why? It is pleasing to God. It is right. And it will go well with you. So I want to give, in conclusion, I want to give an application first for the parents at para sa mga anak na narito. For the parents, very simple. Teach your children to obey the Lord and respect the authority. Kung hindi nyo tuturuan ang inyong mga anak sa daan ng Panginoon, ang masamang sanlibutang ito ang magiging teacher nila. Ang demonyo na si Satanas at ang kanyang mga kasinungalingan ang kanilang matututunan. Mga false ideologies and worldviews. At ang basura ng social media ang kanilang mapupulot. Which, anong nakikita natin sa social media ngayon? Puro pagre-rebelde sa otoridad. Hanggat bata pa sila. Parents here, speak them about Christ. Speak them about salvation, about God. Ibabad mo sila sa salita ng Diyos. Let the words of Christ dwell in you richly as parents, as well sa inyong mga anak, sa pamamagitan ng pagtuturo nyo sa kanila. Now, how can you do that? Sa pamamagitan ng tinatawag na family devotion.
Sa pamamagitan ng pagbabasa together ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin together. Now, hindi naman kinakailangang abutin ng matagal na minuto para makapag-family devotion, di ba? I remember si Joel Beakey, isang Reformed theologian na pinopromote niya itong family devotion sa bawat tahanan ng members ng church nila. Tinanong siya, paano mo ginagawa yung family devotion niyo? Kung saan sinabi niya, minsan it just take 15 to 20 minutes. Bago matulog, kumakanta sila ng isang hymn. The father or the mother, babasahin portion ng scripture, tatanungin yung mga anak kung meron silang tanong, and then the parents will pray sa kanilang mga anak. It is just simple. Ngayon nga, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Merong mga materials and book na mabibili na ginawa ng mga Reformed pastors bilang guide sa family devotion. You can buy them as your guide. Katulad ng catechism, turuan mo sila lalo na patungkol kay Jesus. Sino si Jesus? Anong ginawa ni Jesus? Bakit? Dahil madaming may encounter ang mga anak mo na lalo kung makipagsalamuha na sila sa kanilang mga kaibigan na ang paniniwala patungkol kay Jesus ay baluktot. At kung hindi mo naturuan ang iyong mga anak patungkol kung sino talaga si Jesus, maaaring madali silang matangay ng kasinungalingan na ikakapahamak ng kanilang kaluluwa. Parents, bring your children to church. Bring your children sa church. Let them sit beside you habang umaawit ng hymn, habang nakikinig ng preaching. Train them to listen to the Word of God. Sinasabi ng iba, di ko makontrol yung anak ko sa church, sobrang likot, hindi nakikinig sa preaching. Maintindihan natin yan kung 3 to 5 years old. Pa lang yung bata, pero kung nag-aaral na din yung anak mo, di ba? Sanay nga siyang makinig sa teacher niya ng ilang oras, tapos sa church, ilang minuto lang siyang makikinig sa preaching, hindi niya madisiplina ang kanyang sarili. And parents, it is your responsibility to train them na makinig. But also, let me say this, that parents teach your children by your examples. By your examples. Natututunan ng bata ang pag-submit, pag-respect sa authority, at paggalang sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng halimbawa na pinapakita nyo. Merong katotohanan yung sinasabi ng mga Pinoy, di ba? Kung anong nakikita ng bata sa matanda, ay siya din nilang ginagawa. Now, merong nga kwento, I don't know if it's real. Merong isang bata na anak ng members ng church, hindi nakikinig sa pastor. Kapag kinakausap siya, hindi ginagalang yung pastor, hindi maganda yung pakikitungo ng bata sa leaders ng church. Yun pala, kaya ganun yung bata, tuwing Sunday, pag uwi nila sa bahay, yung parents ng bata, pinag-uusapan yung mali ng pastor sa preaching niya. Yung mga hindi magagandang katangian ng pastor, ba? Pastor nyo, nakakot, ang init-init. At yung tumatatak sa isip ng bata. Hindi malabong mangyari yan. Hindi rin malabong mangyari, parents, na ang anak nyo ay lumaking may galit sa church. Ayaw sa church. Kung sa inyong pamamahay ay hindi nakikita ang concern nyo para sa iglesia. Kung puro paninira sa church ang naririnig nila sa inyong bahay. Hindi malabong mangyari na lumaki ang inyong anak na kinakatamaran ng araw ng pagsamba. Dahil sa inyong pamamahay ay hindi nakikitang mataas na paggalang sa pagsamba. Hindi nila nakikita sa inyo ang galak at hangarin to be with the people of God, to worship and to listen to His words. Parents, by the help of God,
Lead your children in the way of the Lord by teaching them, but also by your godly example. This society is crumbling because of undisciplined children. Nawa ang inyong mga anak will not add to that. Dahil tinuruan nyo sila ng disiplina at pagpapasakop sa otoridad. At sa inyo mga anak, ang hamon sa inyo is simply this: don't rebel against your parents and humbly submit to them. Alam nyo na mahal kayo ng inyong magulang. And they are not like other parents na abusive. Sumunod kayo sa inyong magulang dahil sinasabi ng salita ng Diyos, it is actually para sa inyong ikabubuti. Ito ay tamang gawin dahil magulang nyo sila. At ito din ay tamang gawin dahil ang pagsunod sa inyong magulang ay kalooban ng Diyos at kalugod-lugod sa kanyang harapan. Kung ito ay inyong ginagawa, pero kung sa sarili nyo, sinasabi nyo, gagawin ko ang gusto kong gawin. Hindi ako makikinig sa parents ko. Magpapalango ako sa aking bisyo na pinagpabawal ng aking magulang. Magpapakalango ako sa kasalanan na winawarningan ako ng aking parents. I will do it on my own. I will not listen to my parents. Children, listen. Sinasabi ng salita ng Diyos, yan ay daan sa kapahamakan. Hindi lang ito sinasabi ng magulang nyo. Ang Diyos mismo ang nagsabi niyan. The Lord, the one who made you, He commands you, obey your parents, honor them, that it may go well with you, that you may live long. Para sa mga anak ng members ng church na ito, alam ko ang parents nyo ay hangad nila at panalangin nila sa inyo ay hindi lang mag-succeed kayo sa buhay, hindi lang magkaroon kayo ng mahabang buhay, and your life will be well. Higit sa lahat at ang pinakamahalaga sa mundo na pinapanalangin ng inyong magulang, pinapanalangin namin, ay kayo ay tunay na makakilala sa Panginoon at maligtas. Pinapanalangin namin na dumating ang araw na ang biyaya ng Diyos sa kaligtasan ay dumating din sa inyo. Masaya kami na nakikita namin kayo every Sunday at sumasama sa pagsamba. Ngunit ang kagalakan namin ay hindi nakukumpleto hanggang hindi namin naririnig sa inyong bibig at sa inyong buhay that you confess Jesus Christ as your Lord and your only Savior, your righteousness. Kung kayo ay anak ng members ng church na ito, hindi nyo ba nakikita at nagpapasalamat sa Diyos kung gaano kayo pinagpala niya? Dahil pinagkalooban kayo ng Christian parents. Yes, hindi perfecto mga magulang. But sa tulong ng Diyos, hindi nila kayo pinalaking naging pasaway sa lipunan at walang disiplina. Hindi nila kayo inabuso at dinadala sa kasalanan. Bagkus tinuturuan pa nila kayo ng salita ng Diyos, dinadala kayo sa iglesia. Pinamalas ng Diyos ang kanyang kabutihan sa inyo by giving you a Christian parents, a godly parents. Oh, may the kindness of God would lead you to repentance and faith in the Lord Jesus Christ. Those undeserved mercies would lead you na magpasalamat sa Diyos at lumapit sa Kanya kay Kristo Jesus na siyang bukal ng lahat ng pagpapala. Nawa makita mo unless magtiwala ka kay Jesus. Kahit lumaki ka sa Christian home, hindi ka maliligtas. Dahil likas kang makasalanan at tatanggap ng parusa ng Diyos sa impyerno magpasawalang hanggan. Hindi ibig sabihin na magulang mo Christian, automatic Christian ka na rin at ligtas. No, lahat ng taong pinanganak sa mundong ito ay makasalanan. Whether believer o hindi believer ang kanilang magulang. At kinakailangan nila ng tagapagligtas.
You see how blessed you are if you are a child. Kung gaano na at meron kang magulang na mananampalataya. Don't take it for granted. Don't despise the goodness of God. And so my friends, kayo na hindi pa nagtitiwala kay Jesus, we plead you again. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Perhaps meron akong kinakausap dito. Galing kayo sa dysfunctional family. Ang magulang nyo ay abusive, verbally abusive. Parang minsan pakiramdam nyo, hindi nyo nakikita at nararamdaman ang pagmamahal ng isang magulang. I felt that. Dahil galing din ako sa broken family. Here's a good news for you. Ang Diyos who made the heavens and the earth, the Heavenly Father who is loving, gracious, and caring, He can be your Father. Through the Lord Jesus Christ, a Father who will not fail you, a Father who shows, a Father who shows and give good things for His children. A Father na nagkakaloob ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. A Father who can make you righteous before His sight through Christ. He can be your Father. At maaari lamang ito kung ikaw ay magtitiwala kay Jesus. Sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Come to Christ and you will have a true relationship, a saving relationship to God, the Father. Let's pray. O aming dakit ng Diyos, salamat po sa katotohanan na narinig namin patungkol sa command nyo about parents, about children, Lord. Salamat, Lord, dahil sufficient ang iyong salita. Hindi namin kailangan manghula. Hindi namin kailangan mag-invento, Panginoon, kung anong dapat gawin ng isang anak. Lahat ito, O Diyos, lahat ito sa inyong mga salita. And it is with a promise. And it is for our good. Kami bilang mga anak. Salamat, Panginoon, sa commands na ito, and we pray, especially sa mga anak na narito under their parents, or kahit hindi na, Panginoon, and they are on their own, they are independent sa kanilang sarili. Oh, we pray, Lord, that magpatuloy yung respect, yung honor to their parents until such time, Panginoon, na kunin mo na sila. Nawa patuloy na maging masunurin ang mga anak na narito, Lord, sa kanilang mga magulang. All these things, we pray in Christ's name.